Proyekto Helmo. Nabuntis si Alma noon, pero hindi nila sukat akalain ni Dan na merong mangyayaring hindi nila inaasahan. 6 na buwan na nung nagbubuntis si Alma. Bali nag-live-in sila noon. Umuwi silang Dumaguete. Tinanggap naman ng pamilya ni Dan si Alma dahil magalang at mabait ito. Madali nila itong nakapalagayang loob, lalong-lalo ng bunsong kapatid ni Dan. Doon ay nalaman nila na mababa pala ang hemoglobin ni Alma kaya lagi siyang nahihilo. At ang akala ni Dan ay yun lamang ang tanging dahilan kung bakit siya nagkakasakit. Naging kampante si Dan na gagaling si Alma dahil sa mga resetang gamot na binigay ng kanyang doktor. Ang hindi nila alam, meron pa palang ibang dahilan. Halos gabi-gabi ay umaalulong ang mga aso ng kapitbahay nila. Sa tuwing naririnig umano nila ito, ay talagang nananayo umano ang mga balahibo nila. Ramdam din ito ng kanyang nanay at tatay pero hindi naman nila pinapansin gawa ng sementado na ang bahay nila noong mga panahon na yon. Matibay, walang makakapasok. Isang araw ay umalis si Dan kasama yung nanay niya dahil inaayos nila ang papeles para sa panganganak ni Alma. Sosorpresahin niya kasi umano ang babae para magpakasal sila noon. Kabilang pa dito ay yung pagsundo ni Dan sa nanay ni Alma kung sakaling matapos niya man kaagad ang mga kailangan niyang ayusin. Bali ang kasama ni Alma noong mga panahon na ito ay ang kapatid ni Dan. Nung umuwi na si Dan, medyo nakaramdam siya ng pagkakaba. Kinukutuban siya na para bang hindi mapakali na may hindi magandang mangyayari. Dali-dali umano silang pumasok sa loob kasama ng nanay niya. Nadatna ni Dan na tulog ang kapatid niyang si Rose sa may sala. Hindi na niya ito ginising pa. Pagkatapos ay umakyat na siya sa kwarto noon kung nasaan si Alma. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya kaagad ang pintuan. At doon ay nakita ni Dan na may isang babaeng nakatayo at pilit na merong isinusubo sa bunganga ng kanyang nobya. Hapong-hapo naman si Alma noon na pilit sinasara ang bunganga niya. Hindi na nagdalawang isip pa si Dan noon. Hinila niya kaagad yung babaeng ito sa buhok nito. Nagulat naman ang babaeng yon. Nagulat din si Dan nang humarap itong babaeng ito sa kanya. Nanilisi kumano ang mata nito. Yung parang nag-aapoy at galit na galit. Dahil sa pakiramdam ni Dan ay may kakaiba dito sa babaeng ito, sinuntok niya yon. Pero hindi ito tinamaan. Napakabilis na lumundag ito sa bintana, palabas ng bahay nila. Mataas ang bintana na yon kaya dali-daling tumungaw si Dan at tiningnan kung napano ang tumalon pero wala na itong naabutan kundi isang aso na tumatakbong paika-ika. Binalikan niya si Alma. Pinaupo niya ito sa kama. Iyak nang iyak si Alma habang yumayakap ito sa kanya. Tinanong niya si Alma kung paano at bakit nakapasok yung nilalang na yon. Pero wala din umano itong ka-idea. Ang nasabi na lamang ni Alma, kilala niya umano yung babae. Pinsan niya ito. Matagal na niyang sinusubaybayan si Alma mula pa noong doon ito sa kampo. Isa ito sa mga galit sa kanila dahil sumapit nga sina Alma sa kampo na yon at nagpagamot pa ito. At yung pumatay sa tatay ni na Alma
ay yun ang kapatid niya. Dahil ayon dito kay Alma, napatay umano ng kasamahan namin ang kanilang mga magulang nang nakaengkwentro namin sila sa kabilang sapa. Sinundan pala sila ni Dan nung umuwi sila sa Dumaguete. Gusto nitong maging aswang uli si Alma at gusto niya ring kunin ang anak nila ni Dan. Kaya naman pagkatapos nun ay humanap ng albularyo si Dan. Pinatingnan nito si Alma. Ayon sa albularyo, muntik na umanong makuha yung anak nila dahil kung nalunok ni Alma ang pinasubo nito, malamang sa malamang ay babalik si Alma sa pagiging aswang. At ang una nitong bibiktimahin ay ang sarili nilang anak. Para hindi na siya malapitan ng kung anong uri ng elemento, ay binigyan siya ng panaming o panangga. At mula nang sinuot ni Alma yung ginawang kwintas, ay hindi na ito nakakaramdam ng pagkahilo at naging maayos na ito. Sinundo ni Dan ang nanay ni Alma sa panay kaya sumama din siya kaagad. At para hindi mahiya si Alma, ang nanay niya ang kanyang kasama lagi sa bahay pag may pinupuntahan itong si Dan. Dahil wala din lagi ang mga magulang nito dahil may konting tindahan sila sa palengke. At nag-aaral naman palagi ang kapatid nito kaya mas okay na yung nanay niya yung kasama niya. Bali ganito pala ang nangyari noon. May kumatok sa pintuan. Nagpakilalang pinsan talaga ni Alma kaya pinapasok ito ni Rose. At dahil nakaiga si Alma, dinala ito ni Rose sa kwarto at iniwan dahil mag-uusap lamang daw sila. Ayon pa kay Rose, may plano daw siyang balikan itong dalawang ito pero pagkababa niya sa sala, nakaramdam kaagad siya ng pagod nun. Inaantok umano siya kaya umupo siya at nahiga hanggang hindi niya namalayan na nakatulog ito. Buti na lamang at pauwi na rin sila Dan at kanyang magulang. Hanggang sa nanganak si Alma, binayayaan sila ng isang lalaki, malusog na malusog. Pagkatapos ng isang buwan ng pagkapanganak nito, plinano na nilang dalawa ang magpakasal. Bago naman tinanggap ni Oscar ang kanyang misyon sa lugar ng Davao, ay may usapan na po kami dahil sa bago siya umalis ay sinagot ko na ito. Naging kami na. Pero dahil may kanya-kanya kaming misyon na kailangan naming maghiwalay, pansamantala. Pero lagi naman kaming nagkokontakan. Madalas naming ginagawa ito sa umaga bago mag-duty. At kapag may oras ay nag-uusap din kami sa gabi. Hanggang itong aming kaibigan na si Dan ay naging tatay na nga at magpapakasal na nga talaga. Kinontak niya kami para imbitahan na pumunta sa kasal nila ni Alma. At hindi lang yon, isasabay din umano nila ang binyag kaya isa ako sa kinuhang ninang. Si Chris ay ninong din. Kasama ang ibang naging matalik na kaibigan. Enero 20 na pili nilang araw ng kasal at binyag noon. Kaya kailangan na makapag-leave kami ni Chris at ng iba pang sasama doon sa kasal na yon. Bali 5 kaming naimbitahan. At yung iba ay hindi talaga pwede gawa ng dapat ay may maiwan sa kampo. Pinayagan namang mag-leave ng 1 linggo si Oscar. Uwi din daw ito. At siya ang kasama ng nanay niya na maghahatid kay Alma sa altar. Kaya halong excitement ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay ako ang ikakasal sa araw na yon. Naging bukas na ako sa sarili ko. Tanggap ko na talaga na kinikilig na ako pagtungkol kay Oscar ang usapan. Ayon kay Oscar, dediretso na lamang umano ito. Bali yung 3 naming kasamaan na hindi taga-ron ay sabi ko, doon na lang dalhin muna ni Chris sa kanila kaya pumayag na rin si Chris nun. Sabado ang biyahe namin, January 17. Umuwi kami para makapaghanda din kami ng aming susuotin. Dahil isang pulis si Dan, kailangan na maging royal marching ang kasal na yon. Alam na alam yan ng mga alagad ng batas. Sinabi ko naman kay Chris na sila na ang mag-uniforme. Gawa ng isa akong abay. Kaya
kaya kailangan kong mag-dress nun. Pinaghandaan namin ang araw na yon. Bispiras naman nang dumating si Oscar pero hindi ako pumunta gawa ng sabi ko ay kinabukasan na ako pupunta nun. Abala din kami pareho. Kinabukasan umagang-umaga pa lamang ay handa na talaga ako. Isang munisipalidad lamang ang pagitan ng lugar namin ni Dan. Kaya kasama ko si nanay na mag-attend sa kasal ni Danon at Alma. Dumiretso kami sa simbahan pero habang nagbabiyahe kami ng nanay ko, hindi ako mapalagay. Ako ang kinakabahan. Kaya pagdating namin sa simbahan, wala pang bridal car kaya pumasok na kami sa simbahan nun. Nakita ko si Dan na nakatayo sa unahan. Lumingalinga ako pero hindi ko nakita si Oscar kaya naupo muna ako nun. Maya-maya, may sasakyan na huminto. Pumasok ng ilang bisita. Tapos ay tinawag na ang lahat na unang sponsor kaya lumabas ako para maghanda na rin. May mga flower girls sa unahan. Tinawag na ang mga ninang at ninong. Isa-isang naglakad papuntang upuan. Kasunod kami. Kitang-kita ko ang kaba ni Dan kaya nginitian ko siya. Dumaan ang bride kasama ang nanay at kapatid na si Oscar. Naka-uniforme itong sundalo. Nanayo ang balahibo ko. At nasambit ko na ito na yung dating Oscar na nakakatakot pero ngayon wala nang bahid ng kung ano. Ang gwapo niya. Matangkad pa. Bagay na bagay sa kanyang uniforme niya. Dumaan siya sa harap ko. Ngumiti sa akin at kumindat. Napahiya ako na parang nawalan ako ng malay. Kinurot ko ang isa kong kamay. Ginising ko ang sarili ko noon. Hindi ko kasal to. Hanggang sa narinig ko ang salita ng pari na kumakasal sa kanila. Natapos ang seremonya. Picture-picture at pagkatapos ay matapos ng kalahating oras, inumpisa na ang pagbinyag sa kanilang anak. Lahat ng ninang ay pumunta sa harap at doon tumabi sa akin si Oscar. Dahil kinuha naman siya ni Alma na ninong din para sa pamangkin niya. Hinawakan ako ni Oscar sa kamay. Nahiya ako bigla. Kinuha ko yung kamay ko pero hindi niya ito binitawan. Hinayaan ko na lang. Baka kasi mapansin pa ng iba at pati pare ay lalong nakakahiya pag kami ang masita, diba? Hindi ka namamansin. Bulong niya. Siniko ko siya ng dahan-dahan na ibig ko sabihin na tumahimik siya at makinig sa pare. Lalo lang humigpit ang hawak niya kaya hinayaan ko na lamang ito. Nang matapos ng binyag, picturean ulit kasama sa baby. Nung ako nang kumalong para magpa-picture sa baby, dali-dali siyang sumama at inakbayan pa ako kaya kinantsawan kami ng mga naroroong nakakakilala sa amin. Sumigaw si Chris noon kung patatagalin pa daw ba, kaya nagkantsawan ulit. Hanggang sa magpatungo na kami sa reception, nagkasabay na kami sa sasakyan. Doon sila magkalapit ni Mama kaya nag-bless po siya at nginitian din siya ni Mama noon. Pagkatapos ng kainan, eto na, kailangan ng ihagis ng bride yung bouquet. Nagready na po kaming lahat noon pero hindi hinagis ni Alma ang bouquet. Kusa siyang lumapit sa akin at binigay. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa pisngi. Tanda ng paggalang at pagbati noon. Ngumiti si Alma at nagpasalamat. Nagpasalamat ito dahil nakilala ko ang kuya niya. Naging magkaibigan hanggang sa magkaibigan. At ang dahil sa amin ay nakilala niya rin si Dan. Niyakap ko si Alma dahil nakita kong tumulo ang luha niya. Ang sumunod ay pinaupo ako sa harap ng lahat. Dahil isusuot na sa paa ko ang veil ng groom na binigay din ng kusa sa kanya ni Dan ng paluhod. Siyempre walang iba yon kundi si Oscar. Bigla siyang may dinukot sa bulsa niya. Ibinuka ito. Isang singsing na diamante. Kasabay nito ay ang pagbanggit niya ng mga katagang, "Will you be my wife?"
Will you marry me? Gulat na gulat ako, Sir Seth. Hindi ko inaasahan ang lahat na yon. Alangan akong sumagot. Hindi ko pa siya napakilala sa mama ko kasi baka batukan ako ng mama ko nun. Kahit matigas ang ulo ko ay takot ako pero yung respeto ko sa mga magulang ko ay malaki din. Tumingin ako sa mama ko at nakita ko siyang ngumiti nun. Tumango. Ibig sabihin ay payag din siya. Kaya diretso kong tiningnan si Oscar na nakaluhod pa rin. Siguro mga 10 hanggang 12 minuto siyang naghintay ng sagot ko. At kitang kita sa mata niya na nag-aalala ito. O parang natatakot na baka ano ang isasagot ko. Napakatagal ng minuto na yun, Sir Seth, para sagutin ko. At syempre, natataranta na rin siya. Dahil dito ay inulit niya yung tanong. Will you marry me, SPO2 Scorpio? Parang mangingiyak na siya noon. At doon ko na ibinigay ang matamis kong oo. Tumayo ito at sinuot ang singsing sa daliri ko. Niyakap niya ako ng pagkahigpit-higpit. Bumulong ito na ang unang sahod niya ang pinangbili niya ng singsing na yon. Dahil una at huli niya akong iibigin. Naks, humikbi talaga ako, Sir Seth. Naghiyawan ng lahat. Kinilig sila. Kakaibang proposal ni Oscar gawa ng sa araw pa mismo ng kasal ng kapatid niya. Nung nasa simbahan pala kami, syempre, ibang upuan ko kaya magkahiwalay kami ni Mama. Doon nagkwento si Chris sa mama ko kung sino si Oscar. Sinabi lahat ni Chris kasama na yung pag-propose o planong mag-propose ni Oscar sa akin noon. Nagulat si Mama. Hindi niya kasi akalain na may boyfriend na ako. Masyado kong sinekreto yon. Gawa ng buong akala ni Mama, babae din ang gusto ko. Natuwa siya noon nang malaman na, syempre, babae pala ako. Hindi siya tumutol, Sir Seth, kasi baka mamaya magbago pang ihip ng hangin, di ba? Naging masaya ang buhay namin at patuloy kaming naglilingkod sa ating bansang sinilangan. 2024 ang plano naming magpakasal dahil hindi pa tapos ni Oscar ang kanyang misyon sa Mindanao. Doon siya pinadala para sugpuin ang mga tulisan at mga lahing aswang. Kasama ang mga tiyuhin ni Sir Edwin Benafe. Yung gustong magpagamot, ginagamot nila. Pero yung ayaw talaga ay wala silang ibang choice kundi kailangan nila makipagpatayan. Naging isang matapat na sundalo si Oscar. Laban sa mga tulisan o sa mga kalahi nitong mga aswang. Etong panghuling kwento ko naman ay ang tungkol sa buhay naman ni Oscar nang hindi pa kami nagkakakilala. Gusto ko po kasing ibahagi sa lahat na tagapakinig mo at sa iyo din, Sir Seth, kung saan nanggaling at kung paano sila naging isang gabunan. Ito ay kinuwento ni Oscar nang matapos ang kasal ni Alma at Dan. At syempre dahil naging fiancé na niya ako, halos marami kaming oras na magkasama. Marami akong tinanong sa kanya. Napakwento ko talaga siya noon. Mula sa kinanununuan nila, nung panahon ng Kastila, nagsimula ang kanilang pag-aswang. Na noong una ay hindi umano alam ng kanilang ninuno na gano'n na magiging resulta. Mula sa mga Kastila ang kanilang kapangyarihan, na noon ay akala ng mga ninuno niya ay isang grupo lamang ng mga taong may pinaniniwalaan. O kung sa atin ngayon ay isang relihiyon. May isang grupo ng mga Kastila umano na nagtuturo ng salitang Latin. At ito ay umano tinatapat sa kabilugan ng buwan. Gabi-gabi ay nagsasamba sila. At sa tuwing kabilugan ng gabi ay nagre-ritual sila. Sabi pa umano ng kalololohan nila ay ang kanilang sariling dugo ang inaalay sa isang ribulto. At paniniwala nila na pag ikaw ay kasapi na ng grupo na ito,
ay hahaba umano ang buhay mo o hindi ka basta-basta mamamatay. Dagdag pa dito ay magkakaroon ka ng kakaibang lakas. Dahil dati ang mga ninuno nila ay mga mandirigma, kaya't sumapi sila dito. At nang ganap na silang kauri ay halos umiba na ang kanilang pakiramdam. Bawat gabi ay lumalakas sila, nagugutom, na gusto nila ay may hilaw na karne na tinitikman sila noon. Nawala ang hilig nila sa mga pagkaing niluluto sa apoy. Doon na nagsimula ang lahat. Naging pasalin-salin na lamang umano sa mga bagong henerasyon hanggang sa umabot sa kanilang ama. Hindi sila tagapanay. Galing umano sila sa isang isla na sakop ng Cebu. Halos lahat umano ng tao doon ay kauri nila. Pero hilaw na isda o hayop o tao talagang kinakain nila noon. Yun na ang nakamulatan nila hanggang sa lumaki sila. Ayon pa sa kanyang ama, na noong panahon ng Hapon ay marami silang napatay. At dahil umano maraming lugar ang sinakop ng mga Hapon noon, karamihan sa kanilang angkan ay lumipat. Pati na ang kanilang lolo at sa lugar ng panay sila nanirahan. May mga naiwan doon sa isla pero karamihan sa kanila ay lumipat na rin. Dito sa lugar na ito, dito isinilang ang kanyang ama. Naging paborito daw na lugar ng kanyang angkan dahil sa marami silang pagkain na sumasakop sa mga Pilipino. Nung una, parang pinapasalamat pa umano ng mga Pinoy na hindi alam na sila ay isang aswang dahil sa marami silang napapatay na mga dayuhan. Pero ang hindi nga alam ng mga Pinoy na ito, kinakain talaga umano nila ang mga lamang loob o karne ng kanilang biktima. Pero nang matapos ang gera, wala na silang makain ng mga Hapon. Kaya unti-unti na silang nakakaramdam ng gutom. Hanggang sa yung iba sa kanila ay unti-unti na ring pumapatay ng kapwa Pilipino para lamang mapawi ang kanilang gutom at uhaw sa dugo at karne. At yun ang dahilan para katakutan sila sa gabi at paslangin din ng kanilang kapwa Pilipino. Ito din ang dahilan kung bakit nagtatago na sila sa mga tao at sa tuwing gabi sila lumalabas para humanap ng mga biktima. Hanggang sa naging ganap na aswang ang kanilang ama at nakapag-asawa din ng kauri nila na siyang nanay ni Alma at Oscar. Pero hindi sila pinagkaitan ng buhay ng kanilang mga magulang. Aswang man sila pero yung pangarap na pagpapaaralin ng kanilang mga anak, pinagsikapan nila ito. Hanggang sa mag-high school ang mga ito. Naging isang maliit na barangay sila na malayo sa mga taong normal. Habang nag-aaral si Oscar at Alma, at kasama ng ibang kamag-anak nila ay naging mailap sila sa mga kaklase nila. Sila yung mga aswang na ayaw man sanang mangbiktima pero sa pagsapit ng gabi, pilit na umiiba ang kanilang itsura. Halos hindi nakakakilala. Ramdam na ang uhaw at gutom. Halos hindi nila kayang pigilin ang nararamdaman. Wala silang magawa kapag naramdaman umano nila Oscar ang kate ng katawan. Takot na takot sila. Umiiyak sila pareho ni Alma. Sumisigaw, nagmamakaawa, pero hindi talaga nila mapigilan ito. Kaya ang ginagawa nila ay nagtatago sila sa kabundukan. At kung mahimasmasan o maging tao na sila, doon nila naramdaman ang pagod na kung ano ang kanilang ginawa at kung saan sila nakakarating. Halos wala na rin silang matandaan. Pagod na rin umano sila noong mga panahon na yon. Gusto niyang umalis at magpakalayo-layo pero sabi ng kanilang ama at kanilang ina, kahit saan sila mapapadpad, maghahasik pa rin sila ng lagim. Mangbibiktima pa rin sila sa gusto o ayaw man nila.
Kaya naman sabi ng kanilang ama ay mas mabuti pang magkakasama sila. Ayaw man niya pero wala siya magawa. Mas pipiliin pa rin niyang makasama ang kanyang pamilya. Pero nang makita niya umano ako ay halos umiba ang kanyang paniniwala nun. Gusto niya ako makita lagi, masilayan, lalong-lalo na kapag gabi. Yung parang hindi umano siya nakakaramdam ng gutom. Kaya mapaaraw man umano o gabi, nandun siya sa paligid ng kampo. Nagmamasid na makita ako. Yung ayaw niya umano na makita dati ay yung magkakausap kami ni Dan. Dalawa nga dahil buddy ko si Dan at gusto din akong ligawan na yon. Kaya malapit siya sa akin kahit papano. Kaya naman pag nakita siya ni Oscar ay parang nagsiselos ito. Kahit aswang pala Sir Seth, siloso din. Yun din ang dahilan kung bakit kahit saan kami pupunta at may kalaban kami ay lagi siyang naroroon, dahil hindi ko alam na sinusubaybayan niya pala ako. Mula nang magkasalubong kami sa daan ay hindi na niya ako tinantanan nun. Lagi na siyang nakabantay sa akin. Hindi lang para sa mga tulisan, kundi sa kanyang kauring mga aswang. Ayaw niya ako mapahama kaya gusto niyang lisanin ko ang lugar na yon, pero dahil sa misyon namin at trabaho ko, ay hindi pwede. Hindi ako pwedeng umalis na wala akong pahintulot sa mga nakakataas sa amin. Kaya magmula noon, bantay sarado na niya ako. Gusto niya akong ligawan nung una pa lamang pero nahihiya siya at nag-aalangan. Dahil sa mata ng kauri niya ay kaaway kami. Kaya paano na daw at paano niya ako ipapakilala sa pamilya niya? Ang tanong pa niya sa sarili niya ay kung magkakagusto daw ba ako sa isang katulad niyang aswang o yung tinatawag na gabunan. Kaya wala umano siyang magawa kundi kimkimin ang pagmamahal na yon. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkabigo. Gusto niya umano akong abutin pero malayo ako. Doon niya rin naramdaman ang kahinaan niya, na kapag maaamoy niya ako o nakikita, nararamdaman niya umano na nanghihina siya kaya binabaliwala niya ang gutom na nararamdaman niya. At nung natikman niya ang dugo ko, doon niya naramdaman na ayaw niya nang kumain ng karne o makatikim o makasipsip man lamang ng dugo dahil natatakot siyang baka isa ako sa magiging biktima niya. At pagsisisihan niya sa buong buhay niya ito. Kaya minabuti niyang bantayan na lamang ako hanggang tinanggap ko siyang matalik na kaibigan na hindi na ako natatakot sa kanya. Unti-unti ko na siyang hinahanap at namimiss ko na siya pag hindi ko siya nakikita noon o nakakausap. Hanggang sa sinubukan kong humanap ng paraan para maging normal sila. At sa kabutihang palad, nakagawa kami ng paraan noon. Natulungan siya ni Sir Edwin na maging isang magiting na sundalo. Doon sinikap ni Oscar ang lahat na makapasa. Ako ang naging inspirasyon niya na kahit wala kaming komunikasyon sa buong training niya, ay nagtiwala siya na buong buo sa pagbalik niya ay naroroon pa rin ako. Aaminin ko na wala akong minahal na iba kundi siya lang nun. Hindi ko man sigurado na babalikan niya ako at ligawan pero ramdam ng puso ko na babalik siya. Hanggang sa yun na nga, nangyari ito. Nanligaw at papatagalin ko pa ba? Alam ko na aalis naman siya pagkatapos ng bakasyon niya. Matagal na naman kami bago magkita kaya umuo na lamang ako agad. Matapos ng 1 linggo. Pinadala na nga siya sa Mindanao noon. At dito ay isusulat ko na lamang na parang siya ang nagsasalaysay sa inyo. Ako ito si Oscar mga kagiliw. Nung natapos ko ang training ko bilang isang sundalo, dito ay masasabi kong may kumpiyansa na ako sa sarili ko. Binalikan ko ang kaisa-isang babaeng nagturo sa akin ng magandang buhay dahil sa kanya ay nakamtan namin ang buhay na matagal na naming inaasam. Na kahit na wala ang tatay namin ay naging normal kaming tao. Siguro, Panginoon na rin na may gusto na mawala si tatay. Siguro siyang tumubos sa lahat ng kasalanan naming nagawa sa kadahilan ng
siya din ang pinanggalingan ng lahat. Kaya wala na kaming magawa kundi tanggapin na lamang at mag-move on kasama sa mga taong tinanggap kami at hindi kami binigo. Nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan at kapamilya. Tinanggap kami kung ano kami. Pinapasalamat ko talaga sa puon na may kapal na hindi ako nabigo. Nakayanan ko ang mga dapat kong lampasan bilang maging ganap na sundalo. Hindi din ako binigo ng babaeng minahal ko ng tapat. Unang misyon ko, pinadala ako sa Mindanao. Isang lugar na maraming tulisan at meron ding lahing aswang. Kapag umaga ay tulisan ang kabangga namin at sa gabi naman ay mga ganitong klaseng nilalang. Unang buwan pa lamang namin doon, wala na talagang pahinga. Iba't ibang klaseng mga kung anong tulisan ang mga nakaharap namin noon. Halos pare-pareho ang kanilang paniniwala. Gustong maghari sa bansa. Pero ang paraan nila ay hindi nakakabuti. Lalo na sa mga kawawang mga sibilyan, mga bata at matatanda. Wala silang awang pumapatay. At konting pagkakamali lang ay namumugot kaagad ang ulo. Kaya hindi kami tumigil sa pagtugis sa kanila. Pero sa pagsapit ng gabi, iba naman ang aming mga nakakaharap. Kung dati ay isa akong tagatugis sa mga taong ayaw sa amin, pumapatay din ako dahil sa nagugutom ako pero yun nga, noong mga panahon na yun ay ang mga dati kong kalahi ang tinutugis ko. Sabi ko, pwede pa silang magbago katulad ko. Kaya sa gabi ay hinuhuli namin ang mga ganitong klaseng nilalang. Yung gustong magbago ay ginagamot. Pero hindi madali yun, Sir Seth. Nasusugatan din kami at nakalagay sa panganib ng buhay namin. Pero sa kagustuhan namin mapagaling sila, kaya sinisikap namin na mahuli sila ng buhay. Kasama namin ang dalawang manggagamot na tiyuhin ng aming officer na si Sir Edwin. Bilang may karanasan sa ugaling aswang, ako ang namumuno sa gabi. Ginagabayan ako ng dalawa naming kasamang manggagamot. Sa totoo lang, kahit naging normal na ako, may pagkakataon pa rin na naging maliksi ako o kaya kong makiramdam at maliwanag ang paningin ko sa kadiliman ng gabi. At dahil alam na alam ko ang amoy nila kaya madali ko silang nasusundan at nakikita. Pero ang paghuli sa kanila ay mahirap din. Nakikipagbuno o nakikipag-away muna ako. At dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihang itim, malakas sila kaysa sa akin. Pero hindi mananaig ang kasamaan kaysa sa katotohanang nasa Panginoon tayo. Siya ang gabay ko. Nasusugatan din ako at ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ipinaglaban ako ni SPO2 Scorpio na maging isang normal na tao. Bago mo ito mababasa, Sir Seth, siguro ay nakabalik na ako sa Mindanao. Mga 1 taon o mahigit pa ang paglalagi ko rito para sa binigay na misyon sa akin. At sa mahal kong Scorpio, hintayin mo ang pagbabalik ko. Salamat sa iyo, Sir Seth, sa pagbigay mo ng buhay sa aming kasaysayan. Gusto ko ring ipaalam na hindi lahat ng aswang ay masama. Sana ay matulungan sila makabalik sa normal na pamumuhay. Sa iyo, SPO2 Scorpio, salamat mahal ko. At para sa giliw natin ng mga tagapakinig, kung sakaling magkaroon pa kami ng karanasan patungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang, maaaring magkakaroon pa ng ikalawang kabanata itong mga pangyayari sa buhay namin. Pero ako, hindi na bilang aswang, kundi bilang isang mandirigma.